Ang masasayang nakaraan na nalimot mo na ay muling magbabalik sa tuwing makakarinig ka ng mga lumang awitin. Noong panahong siya'y At biglang sasagi sa iyong isipan yung mga oras na kasama mo ang mga yumaong mahal sa buhay. Kay gandang balikan ang mga ganitong awitin na makulay at makahulugan na magpahanggang ngayon ay nandyan at nagpapaalala sa kahapong nagdaan. Halika at kilalanin naman natin si Corita, na sumulat at kumanta ng napakagandang mga awitin tulad ng Lolo Jose, Oras Na, at Sierra Madre. Na minsan nang nagpasaya sa ating kabataan gamit ang kanyang mga kanta na sa ngayon ay nababaon na sa limot. Si Corita o Maria del Perpetua Socorro Arenas sa tunay na buhay ay isang Filipino songwriter at folk singer. Siya ay ipinanganak noong June 27, 1956. Nagsimulang sumikat si Corita noong dekada 70 dahil sa kanyang hit song na Oras Na. Na naging anthem sang mga grupo na anti-Marcos. At sa nagdaang dalawang EDSA revolutions ay ginamit naman ang kantang Lolo Jose at Sierra Madre. Ang kantang Sierra Madre ay isinulat ni Corita bilang isang tribute para sa kabundukan ng Sierra Madre na isa sa pinakamahabang kabundukan dito sa ating bansa, para kapag nadinig natin ang kantang ito ay maalala natin ang magandang history at likas na yaman ng bundukan ng kantang Lolo Jose ay base talaga sa tunay na buhay ng isang Lolo Jose, at ang nadidinig na mga batang boses sa chorus nito ay member naman ng Santo Domingo Boys Choir. Unang isinumite ang awiting ito sa Metro Pop Songwriting Contest, pero sa kasamaang palad ay hindi ito nanalo. Ganun pa man noong 1982 ay nagwagi naman ito ng 2 beses bilang Best Folk Song at Best Folk Pop Vocal Performance. Isa si Corita sa naging pundasyon ng musikang Pilipino sa kasaysayan na gumamit ng mga ethnic instruments sa kanyang mga kanta. Ang unang niyang ginamit noon na gitara at banduriya ay gawang Lumanog na kilalang music store na matatagpuan sa Stamesa, Manila. Nagpatuloy ang buhay sa musika ni Corita. Sabi nga niya ay kulang lang naman daw siya sa promotions, pero hindi ibig sabihin ay nawala siya dahil patuloy pa din ang kanilang mga gig sa iba't ibang sulok ng bansa. Taong 1992 ay nag-concert sila ni Heber Bartolome at Rico J. Puno. Noong June 12, year 2000s ay nagkaroon siya ng pagtatanghal na tinawag na Independence Day Concert, at naulit ito noong taong 2016 na ginanap naman sa Robinson's Galleria. Nagkaroon naman sila ng concert na tinawag na Showdown sa Gapo kasama si Lolita Carbon at mga radio tour noong 2017. At sa kaparehong taon noong Dec 17 ay nagsagawa sila ng isang free concert na tinawag na Pamaskong Handog kasama sina Lolita Carbon ng Asin at Heber Bartolome na ginawa sa Tikay, Malolos, Bulacan. Naging guest din siya sa mga TV network upang mag-perform at nagkaroon ng mga mall tour concert. Ginamit din ang isa niyang awitin na Oras Na bilang soundtrack ang pelikulang By Bust na pinagbidahan ni Ann Curtis. Pero ganun pa man, kahit na nakuha na ni Corita ang kasikatan, ay hindi naman siya nakawala sa mabigat na hamon na dumating sa kanyang buhay. Dahil noong October 2018 ay nasunog ang kanyang bahay na matatagpuan sa Barangay Sacred Heart sa Quezon City. Ayon sa ulat ng Kamuning Police Station, 10 ay dakong ikadalawa ng madaling araw naganap ang sunog sa bahay, at batay sa investigasyon ng Quezon City Bureau of Fire Station 4 ay umabot ng ikalawang alarma ang sunog. Alas 3 pasado na ng madaling araw nang ideklara itong fire out. Dagdag pa ng Bureau of Fire ay luma na at gawa sa light materials ang bahay ni Corita, kaya naman napakabilis na kumalat ang apoy. Tinatayang halos 2 milyong piso ang halaga ng nasunog sa ari-arian ni Corita. Pero wala naman nasaktan sa nasabing insidente dahil ligtas namang nailabas ang mga nakatira dito. Ayon naman sa pahayag kay Corita, marahil ay nagmula ang sunog sa sigarilyo na itinapon sa kutson ang kanyang pamangkin. Halos wala nga daw naisalba sa kanyang mga ari-arian at naipundar, kasama na diyan ang mahahalagang papeles at mga antikwe. Pero pagkatapos noon ay hindi na naging aktibo si Corita Musika. Nakakalungkot ang nangyari sa kanya.
Ganun pa man, ay maraming fans ang umaasa na muli siyang babangon sa pagsubok na kanyang pinagdadaanan.